Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo. At samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagsasaimpapawid ng mga natatanging istorya ng pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos na naranasan ng ating mga kapatid na tinawag niya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magsimula ay binabati lang po muna natin lahat ng nakasubaybay sa programang ito, ang mga nakikinig sa kanilang radyo sa INC Radio DZEM 954 kHz, sa INC Radio YouTube channel at lahat po ng nanonood sa INC TV. Maraming salamat po sa inyo. At hindi na po natin patatagalin pa. Ang mga kasama po natin ngayon ay ipakikilala po natin sa pamamagitan ng video na ito na aming inihanda. Narito, pakinggan at panoorin po natin. Sa loob ng mahigit 2 dekada, maayos na napatakbo at napalago ni kapatid na Ronald Balares mula sa lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East, ang kanilang kumpanya na nakahanay sa Information Communications and Technology. Karagdagang biyaya lamang ito mula sa pagkakaroon niya ng maayos at masayang pamilya. Tagumpay at biyayang kinikilala niyang may malaking kinalaman sa kanyang pagka-iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin si Ka Ronald at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. At yan po si kapatid na Ronald Balares mula po sa lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East. Kapiling, kasama po natin ngayong umaga ang ating kapatid. Good morning po, Ka Ronald. Good morning po, Kamar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po, awa po ng Diyos. Nabanggit po at narinig po ng mga nakasubaybay sa atin doon sa video na inihanda po namin na kayo ay nakakapagtagumpay sa negosyo na inyong ipinut up o sa matagal na panahon ay iniingatan at inaalagaan ninyo. Kayo po ba talaga mula't-mula pa ay negosyante na, Ka Ronald? Hindi naman po. Bago po namin sinimulan itong aming company, which is going on the 23rd year ng existence po niya, ay namasukan din po ako bilang empleyado. But on the side po, dahil kami pong mag-asawa ay mahilig talagang pumasok sa mga negosyo, meron po kaming mga pinuputap na maliliit na negosyo nung araw pa po. So, aside from siguro namamasukan kayo bilang empleyado rin po ng mga panahon na yon, Opo. may mga sideline po kayo. Opo, side hustle po. Opo. Mabuting bagay po yun eh. Kahit sa mga, siguro, mga empleyado ngayon, no, hindi po masama na subukan din nila na magkaroon din sila ng tinatawag na side hustle, tinatawag na mga sideline. Malaking bagay din po yun. Opo. Naniniwala po kasi kaming mag-asawa na mas magiging maigi ang aming buhay kung kami po ay magiging successful sa pagnenegosyo. 22 years, approaching 23 years is no joke, Ka Ronald. Opo. Yan yung binabanggit nila, sweat and tears siguro. Ikasama pang blood, ganon. Opo. So, paano po ninyo na itaguyod ng ganyang katagal ang inyong kumpanya? Sa awat tulong din po ng Panginoong Diyos dahil hindi naman po kami nag-iisa sa aming industriya. Napakarami po naming competition. So, para po kami makasurvive ng ganito katagal ay kamangha-mangha po talaga. Ako man po sa aking pansariling pananaw ay hindi ko sukat akalain na mararating po namin itong ganitong katagal na existence ng aming kumpanya. Lagi nyo nasasabi, awa ng Diyos sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Opo. Mula't-mula po ba, mula pagkabata kayo relihiyosong tao na talaga? Hindi po actually. Dahil nung ako'y hindi pa po kabilang sa Iglesia ni Cristo, ay pangkaraniwan lang po kung masasabi nating Katoliko na kung kinakailangan pumunta dun sa aming simbahan, ay saka lang magsisimba. Marahil tuwing birthday, may mga special na okasyon, pero hindi ko masasabing religyoso po talaga ako. Pero ngayon po kayo ay may tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Kayo ay isang diakono at isa rin sa mga pinagtitiwalaan po sa lokal kung saan po kayo nakatala. Opo. Ka Ronald,
Paano po kayo natawag sa iglesia? As far back as I can recall po, mga 1987-88 po, gawa ng marami po akong mga kaibigan na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang nangungumbida po sa amin. Dumalo po ng mga pamamahayag, mga Bible exposition, mga gawain po. Lalo't higit doon po yung mga kaibigan namin ay meron din po silang gawain sa kanila po mismo mga tahanan. Kaya pinag-uunlakan naman po namin nung umpisa. Pero nung unang mga aking pakikinig ay siguro po dahil dala na din po ng aking kabataan, hindi ako masyadong interesado. Pinagbibigyan lang po namin ang aming mga kaibigan na kami ay maanyayahan, makapakinig, pero hanggang dun lang po. Pinagbibigyan lang po namin sila. At kung ano man yung narinig ko ng mga panahon na yun, ay para bagang pumapasok sa isang tenga at lumalabas lang sa kabilang tenga. Let's Hindi say, po na-absorb po talaga. yes, let's say nung mga panahon po na yun, hindi talaga kayo interesado. Tama po. Tama po. Paano kayo nagkaroon ng interes sa Iglesia ni Cristo? Meron po isang manggagawa sa lokal po ng Bel Air nung panahon na yun. Ay nung minsan ako'y naimbitahan pong makinig muli ng gawain, ay tinanong po niya ako kung bakit, marahil nabanggit na din sa kanya na kami ay laging dumadalo pero wala namang pagpupursige na kami ay makinig uli. So naitanong po niya sa akin, bakit ba bakit mo pinagbibigyan na makinig ka sa mga gawain ng iglesia? Sinabi ko po na ito'y dahil sa pagmamahal lang sa mga kaibigan, pinagbibigyan ko lamang sila. Pakikisama po yun. Pakikisama Opo. po. Ngayon, tinanong po niya uli ako kung, bakit sa tingin mo ba? Ano ba ang nakikita mo na maaring ikaayaw mo sa pag-anib sa Iglesia ni Cristo? Meron ka bang mga aral na nakikita, naririnig na lihis sa iyong paniniwala? Doon po nagsimula yung mga pagtatanong ko. Mga katanong halimbawa po na hindi ko matanggap na nung panahon na yon ay bakit sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo na sila lang ang maliligtas. Hindi ko matanggap yun. So parang out of pride ho siguro marahil ay nagsasara ho yung aking isipan na bakit ganito ang mga aral sa Iglesia ni Cristo? Para bagang sila lang ang anak ng Diyos. Isa ho yun sa mga katanungan ko. Doon po nagsimula. So nung sinabi ko po yung mga katanungan ho na yon, doon niya ho sinimula nung magagawa ho na yon na sagutin on a personalized basis. Winan-on-one niya po ako. At doon po, bawat katanungan ko po, Biblia po ang kanyang kinukonsulta. Wala hong ibang libro, wala hong sariling pananaw. In fact po, ang ginawa niya hong approach sa akin, para po ako'y maniwala na naroroon po talaga sa Biblia yung mga kasagutan at yung mga katagang dapat na basahin. Ako po mismo pinababasa niya sa bawat talata na kanya pong binabanggit. Doon po nagsimula. Ano po ang mga aral na itinuro po sa inyo sa panahon ng pagdodoktrina na nakatawag po ng pansin sa inyo? Palagay ko ang number one po na turning point po talaga ay yung ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo ay ang tanging paraan lamang po para maligtas. Doon din sa pinag-aalinlanganan po ninyo. Opo. Yun pong pinakaaral na yon ang siya pong pumukaw talaga sa aking puso't isipan. Una, para maliwanagan ang aking isipan. Pangalawa, para ipagpatuloy po yung aking pakikinig. Ganon din po ang approach niya. Bagamat doktrina ng aming tinatalakay, ginagawa ng magagawa na yon, pinababasa pa rin po niya sa akin bawat talata na kanyang binabanggit. Ano po ang naunawaan ninyo ukol sa aral ng ating Panginoong Diyos na kailangan talaga ng taong umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas? Malinaw po na nakalagay at nakasulat sa Biblia. Hindi naman po kailangan ika nga ng maging isang rocket scientist. Opo. Mayroon lang pong tamang pag-unawa ay makikita po mismo doon sa Biblia
na talagang ang pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang nag-iisang kaparaanan lamang po para maligtas. Ito ang binili, ito po ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Nilinis, kung kaya mayroon pong kaligtasan. Opo. Ka Ronald, hindi po kailanman itinuturo sa Iglesia ni Cristo na ang Iglesia ni Cristo ang magliligtas sa tao. Tama po. Kundi, Tama po. ang Iglesia ni Cristo po ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan po ang tao mapabilang po sa Iglesia ni Cristo. Ukol po sa sugo ng Diyos sa mga huling araw, sa kapatid na Felix Y. Manalo, ano po ang naunawaan po ninyo? Malinaw po na naibahagi sa akin sa pamamagitan din po ng Biblia na ang kapatid na Felix Manalo ang siyang talagang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Malinaw po na ipinakita sa akin sa pamamagitan po ng mga talata kung saan po nagmula ang ka Felix Manalo sa malayong silangan, sa mga wakas ng lupa. Malinaw po na dito po sa bansang Pilipinas kung saan nagmula ang kapatid na Felix Manalo ay dito po nagsimula muli ang Iglesia ni Cristo. Yung pagbangon po ng Iglesia ni Cristo mula sa malayong silangan na ang katuparan po ay ang bansang Pilipinas. Opo. Kompleto po yan, ano po? Yung lugar, yung panahon, Opo. maging yung lugar na mararating hanggang sa ito po ay umabot na't makarating sa iba't ibang panig ng daigdig o iba't ibang panig ng mundo. Lahat po yan ay natupad sapagkat nakasulat po sa Biblia. At yun po ay naunawaan po ninyo. Opo. Kailan po kayo nabautismo? I think mga September of 1989 po. Opo. Mga ganong panahon po. Nung kayo ay nasa panahon na po ng pag-aaral ng mga salita ng Diyos, kasalukuyang proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, naging madali po ba ka, Ronald? Masasabi ko pong madali na mahirap. Okay po. Madali po gawa ng natapos po namin ang lahat ng leksyon sa pagdodoktrina na naintindihan ko naman po lahat. Yung sinabi ko po sa inyo kanina na nag-one-on-one po kami na pagdodoktrina, from start to finish po yun. Opo. Tinapos po niya na ganun po ang kaparaanan. Lahat po ng mga katanungan ko po in between ng bawat leksyon, nasasagot po sa pamamagitan din po ng talata ng Biblia. So sa madaling salita po, natapos ko po yung pagdodoktrina, naunawaan ko po, gawa ng siguro magandang approach din po yung ginawa sa akin dahil pinababasa niya sa akin. Pero nung ako po ay nasa kalagayang sinusubok na po, isa po sa mga proseso bago maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay para bagang meron pong paglaban sa aking kalooban na ayoko pong tuluyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Okay. Mamaya po, pag-usapan natin yan, ka Ronald. Okay. Ano po? Alamin natin ano po ang dahilan, pero sa kabila po ng paglaban sa damdamin ninyo, na kayo ay maging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay nagpatuloy po kayo. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag, a convert story, pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, a convert story. Ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Ronald Balares mula po sa lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East. Kanina po ay narinig po natin ang panayam natin kay ka Ronald at nalaman po natin na dahil po sa pakikinig niya ng mga aral ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nagpasya po siya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit, sa panahon po na malapit na yung kanyang bautismo, ay may agam-agam pa rin si ka Ronald. Kung ano po yun at kung papaano pa rin po
na sa kabila ng mga balakid na yon ay nakapagpatuloy si Ka Ronald ang ating aalamin ngayon. Good morning po ulit, Ka Ronald. Morning po ulit. Ano po yung dahilan? Bakit bago ang inyong bautismo ay may damdamin kayo na parang ayaw niyong magpatuloy? Sa akin pong pagkakatanda nung mga panahon na yun, una hong umiral siguro ulit marahil ay yung pride nga po. Bagamat naintindihan ko na po ang aral, nakatapos po ako ng pagdodoktrina, ay parang hindi ko pa rin po matanggap na ako ay magbabago ng reliyon. Gawa ng ako po ay dating Katoliko. At ngayon ay parang parabagang nasa huling proseso na ako para maging ganap na isang kaanib na Iglesia ni Cristo. Pangalawa po, naalala ko po yung aking pamilya. Naiisip ko na bakit ako mag-i-Iglesia ni Cristo, ang aking mga mahal sa buhay ay kabilang sa Katoliko. So kung ako yung mag-i-Iglesia ni Cristo, parang iniwalay ko ang sarili ko sa kanila. Yun po ang aking damdamin nung mga panahon po na yun. Paano po yun nabago? Nagkaroon po ako ng di pangkaraniwang karanasan. Ang sabi ko nga po ay hindi pa ako handa. Yun ay nagkataon na pagsamba. Pagkatapos ho namin mag-usap, ako ay tumuloy na ho sa pagsamba. Pagpasok ko pa lang ho ng kapilya, pag-upo ko pa lang ho, ako ay umiiyak at lumuluha na hanggang matapos po ang pagsamba. Siguro yun po ang kaparaanan ng Diyos. Hinaplos po niya yung aking puso At ang una kong pinuntahan pagkatapos ng aking pagsamba noon yung magagawa. At sinabi ko sa kanya na palagay ko yung handa na po akong patungo sa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Kaya ho, mula doon ay nakapagtuloy-tuloy na hanggang sa kayo po ay Nabautismuhan po. mabautismo. Opo. Nakatitiyak po kayo, Ka Ronald, na talagang tinawag kayo ng ating Opo. Panginoong Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Masasabi ko po na ako ay kinaawaan ng Panginoong Diyos gawa ng binura niya po lahat ng mga agam-agam ko hindi ko naman ho akalain din, wala din ho sa aking isipan, yung ginawa ko hong pagsamba ay para pong routine process lang po sa akin gawa ng nung ako'y dinodoktrinahan at nasa kalagayang sinusubok na po. Yun Nasanay na po kayong sumasamba nasanay kayo. na po ako ng sumasamba ng tuwing Huwebes at Linggo. Kaya parang naging routine lang po sa akin yun. Hindi ko sukat akalain na magpapakaranas ang ating Panginoong Diyos sa akin ng mga panahon. Nabanggit po ninyo na hindi naman kayo ganun karelihiyoso, Opo. lalo nung kayo'y Katoliko pa. Bakit ngayong Iglesia ni Cristo po kayo ay hindi lang kayo basta pamalagi ang sumasamba, kundi kayo ay tumanggap pa po ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo? Paano po nangyari yung pagbabagong yun? Nung araw pa po, nung kami po ay bagong kasal pa lang ng aking may bahay, ang inclination po namin ay magnegosyo ho talaga. Bagamat kami ay namamasukan po bilang empleyado, may mga side hustle po kami, trying to discover po ano po yung negosyong makiklik po sa amin. Ngayon, kahit ano pong itayo po namin na negosyo noong mga panahon po na yun, ay hindi po siya nagiging successful. Ngayon, nung panahon po na yun na nagsisimula pa lang po kaming mag-asawa, ang aking pong may bahay ay kasulukuyang may tungkulin na po sa pananalapi. Ngayon, pagkatapos po naming sumamba, ako po ay naghihintay lamang sa kanya na matapos yung kanyang kampanin. So, ganun po ng ganun palagi ang routine namin. Hanggang sa isang araw, sabi po niya sa akin ay, imbis na ako ay maghintay sa kanya, bakit hindi na lang ako tumanggap ng tungkulin sa pananalapi din dahil ako ay qualified na din po ng mga panahon na yun. Opo. Sa madad salita po, ay pinaulakan ko po yung sinabi ng aking misis na tumanggap ako ng tungkulin. Nung ako po ay tumanggap ng tungkulin bilang sa pananalapi nga po, nag-iba po yung aming takbo ng buhay. Naging magaang po. Maging sa aming pinapasukang kumpanya bilang empleyo ay hindi na ho kagaya ng dati na medyo marami hong mga problema, Opo. mga balakid.
So, lagi niya sinasabi sa akin na yan ang dahilan. Ang pagtanggap ng tungkulin ay isang malaking biyaya dahil diyan nalulugod ang Diyos at diyan niya tayo tinutulungan sa ating buhay at pamumuhay. Yun po ang tumanim din sa aking isipan at dahil ako naging isang may tungkulin na nga po at kapag may tungkulin ay mayroon hong mga pagpapanata, Opo. natutuho akong magpanata. At doon ko ipinagpanata sa ating Amang Diyos kung ito pong aking side hustle, ito ang dapat kong pagtuunan na ng pansin, kung ako'y dapat nang mag-resign permanente sa aking Trabaho. pinapasukang trabaho, ay ipakita niya sa akin. And to cut the long story short po, sa aking mga pagpapanata, naipakita ho sa akin ng ating Panginoon Diyos. Ito nga ang aking tamang daan na tatahakin. Nag-resign po ako sa trabaho ko noon. Itinayo ko po itong aming kumpanya and the rest was history po. When we say pong magaan ka, Ronald, not necessarily naman po na maraming material na bagay na tinatangkilik. Yung binanggit po ninyo kanina na less yung problema, less yung isipin, malaking bagay po yun eh. Tama po. Payapa yung sambahayan, yung pamilya, yun pong nagpapagaan sa mga dalahin natin sa buhay. At yun po ay nasumpungan ninyo buhat nung kayo ay tumanggap Opo. ng tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Tama po. Ang tingin ko po ay talagang ang susi po ng isang mapayapang pamumuhay dito sa magulong sanlibutan ay ang pagtanggap po ng tungkulin. Malaking bahagi po kasi ng oras po natin sa bawat araw kapag ka may tungkulin, nagugugol natin sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. At yun ay nakasisiya. Nakatutuwa po sa Kanya. Katulad po ng laging tinuturo sa atin ng pamamahala na tayo po ay magbigay kasiyahan Tama po. sa ating Panginoong Diyos. Ka Ronald, papaano po nabago ng Iglesia ni Cristo ang buhay po ninyo? Hindi naman po daglian or abrupt ang pagbabago. Ito po ay gradual through the years. Simula po nung ako'y nabautismuhan bilang isang Iglesia ni Cristo, ay una po ay talagang I make it a point na ang pagsamba po ay hindi ko po pinababayaan. Isa po yun sa isa pong pagbabago. Kumbaga ito po ay naging parte na ng buhay ko na tuwing sasapit ang Huwebes at Linggo, ako po ay kailangan nasa loob ng kapilya upang sumamba at magbigay papuri sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa po, ay syempre po dahil ako po ay palagi ang sumasamba at nakakapakinig ng mga aral ng Diyos, doon ko po naririnig ang mga banal na kautusan ng Diyos na dapat ko pong sundin at tupdin sa aking buhay. Talagang naging maganda ko ang direksyon ng aking buhay. Lalo tigit nung ako po ay tumanggap ng tungkulin, doon na po nakatuon ang aking pansin na dapat ay laging isulong ang aking tungkulin. Baka po mayroong mga kababayan tayo, maraming beses na narinig nila ang aral ng Panginoong Diyos na sinasampalatayanan at sinusunod ng Iglesia ni Cristo. Naunawaan nilang tama at totoo. Pero hindi sila nagpapatuloy sa pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang gusto po ninyo sabihin sa kanila, Ronald? Sa akin pong mga kamag-anak, iba pa hong mahal sa buhay at mga kaibigan, katrabaho na hindi pa ho kabilang sa Iglesia ni Cristo, inaanyayahan ko po kayo na taimtim na makinig sa mga Bible exposition po namin, mga pamamahayag po namin, at patuloy niyo pong suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Ang akin pong maipapayo po sa inyo ay sana po buksan niyo po ang inyong puso't isipan. Tayo naman po ay masasabi na binigyan po ng ika nga ay practical sense. Hindi po napakahirap unawain ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Gawa ng ito po ay batay lamang po sa Biblia. Wala pong sariling opinyon o
kuro-kuro, lahat po ay manggagaling, lahat ng kasagutan sa inyong mga katanungan ay manggagaling po sa banal na Biblia. Doon lamang po at wala na pong iba. So sana po ay bigyan niyo po ng time, tuklasin niyo po ano po ang nakahikayat po sa amin, bakit po kaya kami umanib sa Iglesia ni Cristo at patuloy na nagiging masigla bilang isang Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, Ka Salamat Ronald, din po. sa pagbibigay ng panahon ninyo at pagbabahagi sa amin ng inyong karanasan kung paano po kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ngayong umaga, ay baka meron kayong gustong batiin po o kaya naman ay pasalamatan. Sige po. Binabati ko po ang aking pamilya, ang aking may bahay po, ang kapatid na Ameline, ang aking pong dalawang anak, si Jolo po at si Pauline. Masisiglang may tungkulin po sila ng Iglesia ni Cristo. Binabati ko din po ang aming tagapangasiwa ng Metro Manila East, ang kapatid po na Hirino S. Lalata. Binabati ko din po ang desinado ng aming lokal, ang kapatid na Miko Magadia. Maraming salamat po, Ka Ronald. At ang nakasama po natin ngayon ay ang kapatid na Ronald Balares mula po sa lokal ng Ilugin, distrito ng Metro Manila East. Ang Ka Ronald po ay isa sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na naramdaman ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po buhat ng tawagin siya ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, kundi lalo na nang siya ay tumanggap ng tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Doon po nagsimulang maging payapa, maging mas magaan yung pagdadala ng buhay habang patuloy na itinataguyod ang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at pagtupad ng kanyang tungkulin. Sana po ang istorya po ng Ka Ronald ay nakapag-iwan sa atin ng panibagong inspirasyon. Bago po tayo pasamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati at pinasasalamatan lang po natin lahat po ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito, sa mga tech po natin dito sa INC Radio, gayon din po sa INC TV, at pasasalamat po sa nangunguna sa atin sa SEBSI, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat sa pinakamamahal nating kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa po tayo kung saan naririnig po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na ipinagmalasakit, minahal ng ating Panginoong Diyos, buhat po ng tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ako pong muli ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado at Linggo sa INC Radio, alas 6:30 ng umaga, at tuwing Sabado naman po, alas 11 ng umaga sa INC TV. Maraming salamat po.